Minsan, may mga taong nagpo-post ng mga sexual na litrato ng mga bata na hindi kailanman dapat i-share. Sa tuwing ang litrato o video ay na-share or nare-reshare, kahit na upang maghayag ng galit, takot o pagkagulat, ang batang nasa litrato ay lalo lamang napapahamak. Illegal ang pag-share ng mga ganitong litrato. Ang pag-like, comment o kaya ang pag-share nito ay lalo lamang nagdudulot ng kapahamakan sa bata. Pero makakatulong ka. Kapag makita mo ang ganitong mga image o video sa Facebook, i-report ito. Tulungan ang mga bata. Report it. Don't share it. Magtrabaho abroad? Sabi daw, mabilis lang yung proseso at mataas ang sahod. Teka lang, mag-think twice ka muna. Baka scam yan. Marami pa ring Pilipino ang naloloko ng illegal recruiters. Kaya tandaan mo ang mga red flags na dapat mong iwasan. Mataas ang sahod, mabilis ang alis, tapos hindi dumaan sa Department of Migrant Workers. Red flag. Nagpapadala ba sila ng email o kaya nagpo-post lang sa website o social media? Tapos nanghihingi agad ng bayad para sa medical, training, reservation o processing? Red flag yan! Gusto daw nilang makipagkita sa labas ng opisina, sa coffee shop o fast food restaurant daw? Red flag! Nagpapakilalang agent ng license agency pero fake ang papeles? Red flag din yan! Nagpapanggap na fixer, local contact o dating OFW? Naku! Red flag pa rin! Gusto mong makasigurado? Bago ka mag-apply o magbayad, i-verify mo muna ang agency at recruiter. Maging matalino at huwag magpaloko. #ThinkTwice. I-scan ang QR code at mag-report sa DMW. Anna Marie is a 22-year-old Filipina seeking for a genuine. Having heard that most Filipinas have a successful romance and financial stability, she goes on several dates using online services, groups, including dating mobile applications. One day, Anna Marie received a message on her social media account from a foreigner named George who was living abroad. His intentions were to be her suitor. Anna Marie was happy as the guy was handsome, bulky, and neat, the man of his dreams. George pursued Anna Marie by promising that he will take care of her and finance her travel and visa going to his country, and be able to provide for her family back home as well. Upon arrival to George's country, Anna Marie felt relieved that she was able to see George in person. But George said that she will have to marry his friend because of pending documents from the government, making him not allowed to participate in any marital activities for his own cost. By marrying her friend, she will be able to settle in the same country as George. After their plan, they will file a divorce, for George told Anna Marie that divorce was easy in their country, making Anna Marie agree with these terms. Once Anna Marie agreed, George's friend sent the payment to him through online banking transactions.
Days passed, and George slowly disappeared. She is now married to a stranger who is unkind and forcing her to do labor for free. Anna Marie fell into a scheme called Mail Order Spouse. The Republic Act 10906 of the Anti-Mail Order Spouse Act states that it is unlawful for any person to advertise, enlist, or engage in any business or scheme for money, profit, or economic or other consideration which has for its purpose of matching or offering of a Filipino to a foreign national for marriage or common law partnership on a mail order basis or through personal introduction, email, social media, or websites on the internet. People who are accused and proven to have committed to broken the law of the Republic Act 10906 of the Anti-Mail Order Spouse Act faces the following consequences. Mail order spouse is a crime. Mail order spouse or forced marriage is not only illegal, but it is also a form of modern-day slavery or human trafficking. And it is a crime under the Republic Act RA number 11862 or the Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. How can a scheme be considered as human trafficking? First, as if the preparator committed an act to recruit, transport, transfer, harboring, and receipt of persons with the means of threat or using of force, coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or vulnerability, and giving payments or benefits. Having the purpose of exploitation including prostitution of others, sexual exploitation, forced labor, slavery or similar practices, removal of organs, and other types of exploitation. Anime was transported and sold by luring her into thinking that she can have a happy life with George and is now experiencing abuse or being exploited. It's time to take a stand and make a move. Report to the nearest police, social worker, barangay, or to the 1343 action line. Karaniwan, ang illegal recruiters, human traffickers at online scammers ay nag-aalok ng sobrang taas na sweldo at maginhawang kondisyon sa ibang bansa na masyadong maganda upang maging totoo. Narito ang 5 paalala upang maiwasang mabiktima ng illegal recruitment, trafficking in persons at online scams. Mag-ingat sa too good to be true na job offers o mga alok na sobrang taas na sweldo o malalaking benepisyo. Magtanong sa DMW kung may pag-aalinlangan. Huwag pumatol sa mga job advertisement o post sa email, website o social media, lalo na kung may hinihingi agad na pera. Mag-apply sa mga opisina ng mga recruitment agency na may valid license at aprobadong job order mula sa DMW. Huwag sa mga walang lisensyang consultancy firm, training center, language school o travel agency. Tiyaking hindi hihigit sa isang buwang sweldo ang placement fee. May resibong katibayan at babayaran lamang matapos pumirma ng kontrata. Walang placement fee para sa mga domestic worker, seafarer, o papunta sa mga bansang walang placement fee tulad ng Canada, USA, New Zealand, Austria, Croatia at Qatar. Siguraduhing work visa o work permit ang hawak bago magtrabaho abroad. Hindi student, tourist o visit visa. Isang paalala mula sa DMW, kung gustong magtrabaho abroad, maging matalino, huwag magpapaloko. Nakakita ka na ba ng ganitong job offer? Walang placement fee? Libre ang flight at tirahan. Madaling customer service job daw sa abroad. Parang ang ganda, di ba? Pero
Baka scam. Kinontak ka sa messaging app. Ang ticket mo daw, papuntang Zamboanga. Saka ka dadaan sa Sulu, Tawi-Tawi, at Malaysia bago makarating sa Thailand. Ito ay tinatawag na backdoor exit route. Maaari ka mabiktima ng illegal recruitment o human trafficking kung saan pwede ka gawing sex worker o scammer o makulong dahil walang legal na dokumento. Kung nais magtrabaho abroad, magproseso sa Department of Migrant Workers. Kumpletuhin ang mga legal na dokumento. Kumuha ng Overseas Employment Certificate. Protektahan ang sarili. Maging matalino at huwag magpaloko. #ThinkTwice. I-scan ang QR code at mag-report sa DMW. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at paglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya, at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayad, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o pag-ampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ang human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembrong Interagency Council Against Trafficking. Ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong nagbabalik sa isang makabuluhang talakayan dito sa ating Human Hindi Laruan webinar series.
Tampok po ang tema natin ngayon na scam na trabaho, dulot ay perwisyo. I am Shane Carmasetti from Commission on Filipinos Overseas and I will be your host for today's webinar. Ang serye po ito ay isang bahagi ng patuloy na advokasya ng CFO upang labanan ang human trafficking at pananamantala ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin muli ang forced criminality. Ito po ay isang modus kung saan inaakit ang ating mga kapwa Pilipino ng pangakong magandang trabaho sa ibang bansa. Ngunit pagdating po doon, napipilitan silang gumawa ng online scams sa pamamagitan po ng pang-aabuso at pananakot. Ang webinar po natin na ito ay 2 bersyon ng ating webinar noong nakaraang taon. So ngayon po, malalaman natin kung ano na nga ba ang pinagkaiba ng forced criminality. Ayun. Tayo rin po ay napapanood ngayon live sa 1343 Live YouTube channel at sa ating official Facebook pages ng Commission on Filipinos Overseas at ng 1343 Action Line Against Human Trafficking. I am also inviting everyone to please like, share, and subscribe. And also, huwag po ninyong kakalimutan na gamitin ang ating official hashtags na hashtag HHL2025 scam na trabaho, hashtag break all chains, hashtag human hindi laruan, and of course, our hashtag 1343 action line against human trafficking. Ayan. So, narito po ang magiging takbo ng ating programa sa umagang ito. Ayun. Pangungunahan po ito ng panalangin, pambansang awit at bagong Pilipinas hymn. Susundan po ito ng pagbungad na mensahe mula sa ating chairperson ng Commission on Filipinos Overseas, mga paalala, usaping scam na trabaho dulot ay perwisyo, talakayan kasama ang ating panauhin at of course ang ating pagtatapos na seremonya. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin ng susundan po ng ating pambansang awit at bagong Pilipinas hymn. Ihanda ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Kami ay sumasamba sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. O Diyos, aming manlilikha, kami ay nagsama-sama ngayon upang pagyamanin pa ang aming mga kaalaman tungkol sa pagsugpo sa human trafficking. Gabayan mo nawa kami sa aming programa upang magamit namin ang aming mga bagong kaalaman sa pagtulong sa aming mga kapwa. Nawa kami ay iyong bigyan ng proteksyon mula sa mga sitwasyong aming kakaharapin at biyayaan ng kalakasan ng katawan at karunungan upang malampasan ang mga pagsubok na aming kakaharapin. Dinarasal namin na ang bawat tao ay mailayo mula sa masasamang balak ng mga traffickers. Nawa sila at ang kani-kanilang mga pamilya ay iyong dalhin sa direksyon ng liwanag at iyong pagmamahal. Punuin mo kami ng banal na espiritu upang ang aming talakayan at programa ay makatulong sa nakakarami. Salamat Ama sa araw na ito na iyong ibinigay sa amin. Matupad nawa ang iyong kalooban sa amin. Samo at dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak,
at ng Espiritu Santo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Marami ang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Good morning po ulit, ano? So, bago po tayo tumungo sa ating talakayan, narito po ang ilang paalala na mababasa ninyo sa inyong mga screen para po sa maayos na daloy ng ating programa. Ayan. So, unang-una po, maghanda po tayo ng mga lapis, ballpen at papel para ilagay yung mga nais po natin
tandaan sa talakayan o pwede po natin ito screenshot. Dahil po ito ay isang online event, posible po tayo ay magkaroon ng technical difficulties, kaya manatili lamang po nakasubaybay at ito po ay aming aayusin. Kung kayo naman po ay nawala o aksidenteng na-exit sa Facebook Live o YouTube stream, hanapin lamang po ang CFO o 1343 Action Line page o 1343 Live YouTube page. Ang Facebook Live po na ito ay marirecord ng automatic ng Facebook at pwede niyo po itong panoorin muli. Ang inyo pong mga katanungan mula sa registration ay aming pong sasagutin sa ating Q&A portion. Sa mga hindi pa po nakakapag-rehistro, bukas pa rin po ang aming registration link na makikita po ninyo sa ating 1343 Action Line Facebook page. At panghuli, matapos ang webinar, kayo po ay makakatanggap ng electronic certificate pagkatapos po ang feedback form. Ayun. So, ngayon po, upang formal po na buksan ang ating webinar, atin pong pakinggan ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas, Secretary Dante Clink Ang II, para sa kanyang pambungad na mensahe. Magandang araw sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating mga taga-subaybay sa Pilipinas. Ako po si Dante Clink Ang II, ang tagapangulo ng Commission on Filipinos Overseas o Komisyon sa mga Pilipino sa Ibayong Dagat. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang tanggapan ng pamahalaan na inatasang ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa Ibayong Dagat. Kung ang Department of Migrant Workers ay nangangalaga sa mga overseas Filipino workers, ang CFO naman ay naglilingkod sa mga permanenteng migrante, mga asawa at kasintahan ng mga dayuhan, at mga Pilipino pinanganak o lumaki na sa ibang bansa. Kasama sa mandato ng CFO ay ang pagpapatibay ng ugnayan ng mga migranteng Pilipino sa Pilipinas. Naniniwala ang CFO na ang mga migrante ay katuwang ng Pilipinas sa layuning pang-ekonomiya, kultural at politikal maging sa ikauunlad ng bansang Pilipinas. Ang CFO ay may ilang mga serbisyong kagaya ng Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS, Guidance and Counseling Program or GCP, at Country Familiarization Seminar or CFS. Binibigyan ng CFO ng patnubay ang mga paalis na migrante patungkol sa mga maaari nilang hakbang kung sila'y nangangailangan ng tulong sa ibang bansa. Nais ng CFO na lahat ng aalis ng Pilipinas ay handa sa kanilang pag-alis, hindi lamang sa mga papeles, kundi na rin sa kanilang kaalaman at kaunawaan sa mga bansa at kultural na kanilang pupuntahan. Ang programang Human Hindi Laruan Webinar Series ay sinimulan ng CFO upang maabot ang ating mga kababayan at ipaalam sa kanila ang mga panganib ng human trafficking at forced criminality scams. Ngayong araw ay nais namang ipaalala sa ating mga kababayan na ang pag-abroad ay hindi biro. Ayon sa kawanihan ng Pandarayuhan or Bureau of Immigration, maraming mga Pilipino ang naaakit ng mga job posting sa social media kagaya ng Facebook, LinkedIn at pati Instagram na nangangako ng mga trabaho sa ibang bansa na hindi nangangailangan ng visa o hindi dumadaan sa mga regulasyon ng gobyerno. Ang mga trabahong ito ay may ilang mga senyales ng panganib o red flag na dapat ay alamin at alalahanin ng mga nagnanais pang ibang bansa. Sa ating webinar po ngayong araw ay sasabihin ng ating mga resource speaker ang mga palatandaang dapat bantayan ng bawat Pilipino. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta sa webinar na ito, naway makatulong sa inyo ang ating programa at maprotektahan pa natin ng mga bawat isa laban sa scammers, traffickers at sa kanilang mga gawain. Nahihirapan o nahahabaan man sa pagproseso ng inyong mga dokumento, tandaan, para rin sa inyo ito kabayan. Maraming salamat po, mabuhay ang migranteng Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayun, maraming salamat po, Secretary Ang. Kagaya na nga po ng sabi ng Secretary, mahaba man po ang proseso, pero po ito po ay sinisigurado ang kaligtasan ninyo. Ayun, so ngayon, simulan po natin ang ating talakayan tungkol sa forced criminality. O ano nga ba itong forced criminality? Ang forced criminality po, ito po ay isang bagong anyo ng human trafficking na patuloy na lumalaganap at nagiging banta sa ating mga kapwa Pilipino dito man at maging sa ibang bansa.
upang mas lubos po natin itong maunawaan kung paano nagaganap ang mga kasong ito at kung paano natin maiiwasan ang gantong mga kaso, nais po namin ipakilala ang ating panauhin. Ayun. So, to introduce our speaker, siya po ang Division Chief mula sa Department of Migrant Workers, Airtip Programs, Monitoring, Coordination, and Technical Support Services Division, Attorney Cristina Maring Joy A. Escocia. Good morning, Ms. Shane. Good morning, Good to morning, everyone po. Attorney. Opo. Hello po, Attorney Tina. Kamusta po kayo today? Yes po, ready na po tayo magbahagi ng information sa ating mga nakikinig po sa ating webinar today. Ayun. Thank you so much po, Attorney Tina. Ngayon pa lang po, gusto ko na pong ipabatid ang aming pong pagpapasalamat sa inyo. Kasi alam po namin kung gaano po ka-busy ang inyong schedule. Pero ayun, binigyan niyo po kami ng oras ngayon para magbahagi ng inyong pong knowledge dito nga po sa ating discussion ngayon. Kaya yun, Attorney Tina, hindi ko na po papatagalin pa. I'll leave the floor to you. Take it away. Yes po, thank you so much po, Ms. Shane. So ngayon po, magsisimula na po tayo sa ating discussion. So nabanggit nga po kanina na yung tema po ng ating webinar ay yung scam na trabaho, dulot ay perwisyo. So muli, magandang araw po sa ating lahat. Ang ating discussion ay nabanggit nga po ni Ms. Shane, tama po siya. Ito po isang lumalaking banta sa ating mga kababayan. Ito po yung tinatawag natin forced criminality. So sa simpleng salita po, ito ay yung panlilinlang na nagsisimula sa mga scam na nakikita natin online. So ito yung mga alok na may mga peking trabaho at may mga too good to be true na mga benepisyo o kaya naman po ay mga alok at nauuwi sa matinding perwisyo para sa ating mga manggagawang Pilipino. So next slide please. So ano nga ba po itong tinatawag nating forced criminality? So according to the United Nations Office on Drugs and Crime, trafficking for forced criminality or exploitation in criminal activities can be understood as trafficking in persons for the purpose of exploitation of victims through forcing or otherwise compelling them to commit criminal acts for economic or other gains of traffickers or exploiters. So dito po, yung mga biktima natin ay pinipilit o pinupwersa o iniengganyo ng labag sa kanilang mga kagustuhan na gumawa po ng krimen para po sa kaunlad o benepisyo ng kanilang mga human trafficker o exploiter. So nabibilang po dyan yung ilan po na nabanggit kanina na krimen, gaya ng love or romance scam, cryptocurrency or investment scam, nandyan din po yung identity theft, or nandyan din po yung AI video call o kaya po pinipilit po yung ating mga kababayan na mag-model o gamitin yung kanilang mukha po para sa paggawa ng krimen. So next slide please. So sa ilalim po ng trafficking for forced criminality, makikita po natin ang iba't ibang senyales o key indicators. So nandyan po yung panlilinlang gamit po ng iba't ibang paraan ng recruitment. So nandyan din po yung paggamit ng coercion o threat o pamimilit o pananakot. So meron din pong pagkumpiska ng dokumento, lalong-lalo na po dahil mga inalok sila na trabaho abroad. Nandyan po yung pagkumpiska o pagkuha ng kanilang passport. So dahil po niyan, nagkakaroon po ng kawalan ng kalayaang pumili na umalis o kaya po ay hindi magpatuloy sa inaalok na trabaho ang ating mga kababayan. Nandyan po yung takot ng ating mga kababayan o yung mga biktima natin na dumanas ng karahasan kapag hindi po sila sumunod sa pag-uutos o kaya mga instruction ng kanilang human trafficker or exploiter. So meron naman pong mga pagkakataon na ginagamit po ng mga sindikato o human traffickers nito yung pong connection nila o yung pagbabanta na meron silang link o connection sa police o immigration kung saan bansa sila naroroon o pati na rin po yung paggamit ng aktual na karahasan o pang-uubuso sa ating mga kababayan. So next slide please. Nandito naman po, paano ba natin malalaman kung may panganib ng forced criminality? So may ilang red flags po tayo na dapat bantayan.
So, nandyan po kapag nakita ang trabaho abroad o online sa nabanggit po ko pong red flags. So, maaari po bang maibalik dun sa yung slide po natin na red flags. So, yan. Makikita po na mostly, yun pong nakikita po na alok ng ating mga kababayan ay yung nakikita nila online. So, nangunguna na po dyan yung social media. So, please lang po, kapag maghahanap kayo ng trabaho, huwag po kayo magsa-search ng trabaho sa social media gaya ng Facebook o kaya po ng TikTok. O kaya naman po, kapag kayo po ay may nakausap sa Messenger, kayo po ay bibigyan ng link at saka po kayo mapupunta sa ibang messaging app gaya ng Telegram. O kaya naman po, mapupunta kayo sa isang website o job portal na hindi po connected sa anumang government agency na lalo na po sa Department of Migrant Workers. Kasi po sa website lang po ng Department of Migrant Workers, nandun lang po yung listahan ng mga licensed recruitment agencies at ng mga approved job orders po natin. So kapag ang lahat po ng transaksyon ay ginawa din online, so mula po sa submission ng inyong mga credentials, interview, typing test, kasama na po dyan yung nariyan na po yung too good to be true na mga pangako na may malaking sahod, magandang benepisyo gaya ng libreng accommodation, libreng pagkain, all expense paid na flight, at mabilis ang pagproseso o pag-alis papunta sa ibang bansa. Kapag ang inyo naman din po, lalong-lalo na kapag ang inyong dokumento ay hindi dumaan o pinroseso sa DMW, yan po yung pinakamalaking red flag natin. At lalo na kapag umalis tayo ng bansa o ng Pilipinas gamit ang tourist visa o worst case scenario, yan po. Wala pong visa dahil papunta tayo sa mga non-visa country natin kung saan ang Philippine passport ay pwedeng yun lang po yung dala-dala natin para makaalis ng bansa. At wala po tayong working visa or permit o kaya yung tinatawag po nating overseas employment certificate na kailangan pong lehitimong dala-dala ng ating mga kababayang Pilipino para po sila ay makapagtrabaho abroad. Next slide, please. So, ang pinakamatindi po na maaring kahinatnan o maaring ialok sa ating mga kababayan ay yan kapag ilulusot ka po sa tinatawag nating backdoor exit o yung mas formal po nating tinatawag na irregular migration corridor. Gamit yung mga pier, gamit ng at isasakay ka sa barko, speedboat o iba pang sasakyang pandagat at tutungo ko sa isang maliit na pier at doon po kayo aalis papunta sa ibang bansa dahil dito di umano ang sure na paraan o way para makalusot kayo sa immigration para makaalis ng bansa nang walang problema. So beware po dahil ito po ay malinaw na indikasyon ng illegal recruitment at posibleng trafficking in persons. So next slide please. So ano magiging resulta kapag po ang ating mga kababayan ay nabiktima ng mga ganitong peking alok ng trabaho? So ang ating mga kababayan ay napipilitang maging sex workers, scammers, o undocumented workers. So lahat ng mga ito po ay nailalagay ang ating mga kababayan sa peligro, hindi lamang sa karahasan at pang-aabuso, kundi pati na rin po dahil wala nga pong legal na dokumento, working visa, o kaya po ay tamang doon sa ibang bansa ang ating kababayan, nauuwi po sa pagkakakulong sa ibang bansa dahil sa mga krimen na kanilang pinilit na gawin o kaya naman po yung illegal na pagstay nila sa bansang iyon. So next slide please. So sa Department of Migrant Workers po, meron po tayong tinatawag na flagship program na Anti-Illegal Recruitment at Trafficking in Persons Campaign na may mga preventive at remedial measures po para po masugpo ang problema sa illegal recruitment at trafficking in persons. So next slide po. Malawak po ang ginagawa ng Department of Migrant Workers upang labanan ang illegal recruitment at trafficking in persons. Ilan dito ay yung mga best practices natin na door-to-door victim survivor support program para masigurado pong natutulungan ang mga biktima natin sa kapag po sila po ay humingi ng tulong
kino-coordinate po natin yung pag-uwi po nila hanggang po mabigyan po natin sila ng legal assistance, financial assistance, psychosocial assistance at reintegration assistance dito po sa DMW. Katulong na din po ang ibang government agencies para po lahat ng assistance or support programs ay maibigay po sa kanila. Meron din po tayong digital platform collaboration kasama po yung mga tech companies po natin. Particularly, we have partnership po sa Facebook or Meta Philippines at saka po TikTok Philippines para po ma-take down yung mga fake job advertisements para hindi na po makapagbiktima pa ng ating mga kababayan. We have also strong stakeholder partnerships kasama ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government units, civil society groups, members of the academe at iba pang mga pribadong sektor para po tulong-tulong po para sa implementasyon ng AirTip program. We have also released updated public advisories para po mas mabilis na makapagbigay po ng babala sa publiko o paalala sa publiko tungkol sa DMW updates sa policies po natin at maging po yung mga warning po natin sa publiko para hindi sila mabiktima ng iba-ibang modus o scheme ng illegal recruiters at human traffickers. We have also massive outreach sa pamagitan ng info campaign po natin, hybrid, face-to-face, online, sa social media, TV, radio, at iba pang community activities. Libo-libo na po ang kababayan natin ang naabot ng DMW para po ma-inform sila tungkol sa AirTip campaign. At meron din po tayong targeted context-specific campaigns kung saan nakatuod po sa mga vulnerable sectors natin, particularly yung mga prone po na mabiktima ng illegal recruitment at trafficking in persons. Diyan po nakatutok ang programa ng AirTip sa Department of Migrant Workers. So next slide please. So sa ating laban po kontra human trafficking, hindi lang po ito kakayanin ng Department of Migrant Workers. So malinaw po na walang ahensya o iisang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ang kayang kumilos para po labanan ang human trafficking. So kaya po narito po ang Interagency Council Against Trafficking or IACAT na binubuo ng iba't ibang government agencies at katuwang po ang ating mga civil society, faith-based groups at international partners. At ang ating pong panawagan sa lahat ay iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Kapag nagkakaisa po ang ating gobyerno, komunidad at mamamayan, kaya po nating wakasan o tapusin ang problema sa human trafficking. It's not only a whole of government but the whole of society that fights against trafficking in persons. So next slide please. Ang mahalaga po nating tandaan kapag po meron po tayong pagnanais o plano na magtrabaho abroad, hindi lahat ng alok ay totoo. Hindi lahat ng pangako ay sigurado. So yan po, makikita niyo sa screen yung dapat pong dokumento na merong pinanghahawakan kayo para po makaalis kayo sa ibang bansa. Ito po yung Overseas Employment Certificate na tangi po sa Department of Migrant Workers po ibinibigay o ini-issue po. It's not only the DMW central offices, we have also regional offices po na maaari pong makatulong para po sa issuance ng OEC. At ito po, mas pinadali na po dahil po online sa mga balik manggagawa o returning workers po natin, maaari po nilang i-access sa e-registration account po nila and soon po ma-incorporate na din po ito sa e-travel na website o app para po mas madali na po yung pag-access ng mga kababayan natin manggagawang Pilipino sa ibang bansa para maka-generate sila ng OEC. Ito po ay single use lang, so sa tuwing pong bumabalik ang ating kababayan at babalik po siya sa same na employer o same job site, kailangan po makapag-generate ng OEC at ito yung pinapakita sa airlines at maging sa immigration officer para po lehitimo kasama ng working visa sa inyong passport para po makaalis ng Pilipinas para magtrabaho ng legal at tapat at maayos sa ibang bansa. So next slide please. Ayan. Paalala lang po, ayan, gaya po na sinabi ko po, hindi lahat ng alok na nakikita nyo sa online
o kaya na ipapasa po sa inyo, hindi lahat ng alok ay totoo, hindi lahat ng pangako ay sigurado. So kailangan po kung ang aim po natin, ang goal natin ay magtrabaho abroad, maging matalino at huwag magpaloko. Kung may kahinahinala pong recruitment activities, lalo na kung ito ay nakatutok sa alok na trabaho abroad, maaari pong mag-verify sa Department of Migrant Workers, aming hotline, sa aming mga Facebook pages. Maaari din po magtungo sa DMW Central Offices at Regional Offices po namin. At maaari pong i-verify ito at mag-report agad po sa amin tungkol sa activities na ito. So maaari din po i-scan nyo po yung QR code natin na makikita nyo po sa screen o kaya naman po ay maaari din po kayong tumawag sa IACAT hotline 1343 o kaya kung kayo po ay outside of Metro Manila 021343 or 6321343. Ito po ay bukas 24/7. So sa pagtatapos po ng aking pong discussion, nais ko pong ipaalala na ang forced criminality ay hindi simpleng kaso ng panloloko. So ito po ay isang uri o anyo na human trafficking na sumisira sa kinabukasan, sa kinabukasan ng ating mga kababayan, lalo na po yung pangarap ng ating mga kababayan na makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang pamilya. So kaya po dapat po ay may magagawa tayong lahat. So maaari pong maging mapanuri tayo sa mga alok ng trabaho, mag-report ng kahinahinalang recruitment activities at makipagtulungan po sa gobyerno. Lalo na po, maaari mag-report, mag-verify sa DMW tungkol sa mga alok na ito at maaari pong makipagtulungan din sa ating komunidad upang mapigilan ang pagkalat ng mga scam o peke alok na trabaho sa ibang bansa. So sama-sama po natin protektahan ang ating mga kababayan Pilipino at tiyaking ligtas ang kanilang paglalakbay, pag-alis sa Pilipinas para magtrabaho ng marangal sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan. Maraming salamat po and hopefully po ay marami po tayong napulot sa umagang ito. And I'm opening po the floor for some questions later on. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Atty. Tina. Ako po marami po ako nagtunan sa discussion. Highlight ko lang din po, I would really like to commend yung services po na meron po ang ating DMW. Most especially po sa rehabilitation, integration po. Kasi alam naman po na marami po tayo mga kababayan na nalibiktima na sa abroad. Saka, of course, the experience trauma. So, importante po talaga na talagang magabayan sila at matulungan sila sa pagdating nila dito sa ibang bansa. Oo. At ayun din, maganda rin po yun na in-emphasize din po yung mga too good to be true na mga job offers. Attorney, kasi ang sabi ko, ito, ganito halaga, 100,000 ang ibibigay sa'yo. Pero pagdating naman mo doon, hindi naman nila totoo or hindi naman nila marinig. So, tunay nga po talaga ang nakaka-alarma ang mga bagong paraan ng human trafficking na ating narinig. So, lalo na ngayon, di ba, Atty. Alam natin na marami po tayong kaso ng forced criminality abroad na kumakalat. So, yung iba po, Atty. galing sa Myanmar? Yes po, ang marami po sa ating mga reports na tatanggap at monitor po ay yung po mga kababayan natin na sa kasamang palad po ay pinangakuan na trabaho bilang call center o customer service representatives patungo Thailand, pero ang ending mapupunta po sa mga bansa sa Mekong region gaya ng Myanmar, Laos at saka po Cambodia. At saka yung ilan po sa kanila dito ay dinaan po sa mga backdoor exits. Yes, opo. So, katulong po ng ating RIACAT or yung regional IACAT din po natin. Unti-unti pong nasusugpo po, nakikita na po natin yung naaresto na yung mga sindikato na kaugnay po sa pagpapaalis sa ating mga kababayan gamit po yung ating mga port of Pierre dyan po sa Palawan at Zamboanga. So, marami-rami na po yung nare-rescue po natin at hindi natutuloy po na makaalis ng Pilipinas gamit po yung mga backdoor exit po natin. So yan po, paalala lang po, kapag ang sinabi agad sa inyo ay para makaalis ng ibang bansa ay dadaan sa Palawan o kaya sa Zamboanga para mas mabilis ang process doon. Hindi po yun totoo kasi it will take
days. At sobrang delikado po na pagdadaanan dahil mag-island hopping, sasakay ng speedboat, ng maliliit na bangka o kaya barko, itatago kayo doon sa ilalim ng barko bago kayo makarating doon sa ibang bansa. At even po yung kinukwento na nga ng marami na namumundok pa ng ilang araw, ng ilang oras para lang po makatawid from one country to another bago po makarating sa job site nila. Ayun, attorney, meron lang din po kami, ilan din po mga katanungan tungkol dito sa forced criminality. Yes. Ano po bang ipaliwanag po ng mas madali parang itindihan po ng publiko? Ano nga po ba ang forced criminality? Yes, ma'am. So, yan nga po, nabanggit po natin, ito po isang anyo ng ating human trafficking. Kung alam po natin, kung nababasa po natin, ang dami pong uri ng trafficking in persons at isa lang po ito sa mga uri o anyo ng human trafficking kung saan po yan na dahil po ng mga peking alok o peking pangako o too good to be true na mga promises o job offers o kaya po mga offer sa kanila ay pinipilit po yung ating mga kababayan o itong mga biktima natin na sabi nga po natin forced criminality, pinipilit sila na gumawa ng illegal. So, nauuwi po sa krimen yung ginagawa nilang pagpilit na trabahuhin o kaya gawin itong isang bagay na ito. Kapalit ng kanilang kalayaan o kaya pag-alis sa bansang kinaroroonan nila. So, ang mga nabanggit ko po, sabi ko nga po, napipilit silang gawin yung krimen. So, kung nabalitaan niyo po yung ating mga kababayan na sa una, akala nila magiging call center agents sila pero they will end up na magiging scammers. Alam naman po natin, dito nga po sa Pilipinas, cybercrime, maraming cybercrime. Kung kayo po ay pipiliting magtrabaho ng mga ganitong klase na pang-i-scam din sa mga kababayan o kaya lang po mga foreign nationals sa mga mayayamang bansa. Yan. Cybercrime din po yung ginagawa nila sa ibang bansa. Nauuwi yan sa identity theft, yan, romance o love scam, mauuwi sa investment o fraud o kaya yan yung usong-usong cryptocurrency scam na kinasasangkutan po. So, kaya po malaking problema pagdating dito is kapag po nahuli o na-rescue ang ating mga kababayan sa ibang bansa, sa ibang bansa, dumadaan po muna sila sa investigasyon kasi yung pag-stay nga po nila doon na matagal ay illegal. Yung din pong pinilit na gawin nila doon ay illegal. So for them to return to the Philippines, dadaan sila sa investigasyon kasi po krimen yung ginawa nila doon. It's a violation ng immigration law at violation din po ng batas against cybercrime doon sa bansang kinaroroonan nila. At bago sila po ma-determine o ma-identify bilang human trafficking victims na dapat po ay sa mata ng batas ay biktima sila at hindi mga kriminal. Attorney, nung mga nakaraang taon, meron din po tayo mga nagpabalita dito ng mga pondo operations ng Pasarela. Attorney, gusto ko lang gawin din po. Ano nga po ba yung pinag-aiba ng mga pondo operations dito po sa ating forced criminality? Yes po. So bagaman po yung POGO operations natin ay banned na dito sa Pilipinas, nakita po natin yung similarity as to the aspect na meron pong elemento ng human trafficking sa POGO operations at maging po dito sa forced criminality ng ating mga kababayan na napilitang magtrabaho ng illegal sa ibang bansa. So dahil po dyan, yung pong POGO natin, yung Philippine Offshore Gaming Operators o yung operations natin dito sa Pilipinas, ay nakafocus po mostly dahil po ang nakarehistro sa kanilang operation dito sa Pilipinas is to engage sa online gambling, yan. More on yung focus na lang po na nature ng kanilang ginagawa. Doon po nagkakaiba kasi yung POGO natin online gambling. However, during the investigation po, tinatakpa din po yung POGO operations nila, yung ginagawang prostitution and also yung pagpilit sa mga biktima din ng mga foreign nationals and even mga kababayan natin na gumawa ng illegal gaya ng scamming. So investment scamming na uwi din po. So basically yung face lang po ng POGO is pangunahing operation nila is
on online gambling as compared dun sa forced criminality natin. Talagang pagdating ng mga kababayan natin doon, talagang tuturuan na agad silang mang-scam, manloko ng ibang tao. So, yun po ang pogo natin dito. On its face, online gambling. Pero, tinatakpan niya po yung mga illegal na activities. But both scenarios po ay meron pong elemento ng human trafficking. And as mentioned nga po, human trafficking sa Philippine law natin, it may occur inside the Philippines and outside of the Philippines. Yan po. Ayun po. Kasi sabi nga po nila, human trafficking is a transnational crime. Yes po. So makikita po natin yung difference po nila in terms po sa nature po nila, no? Yes. Meron po ba mga karaniwang target yung mga biktima ng mga ganitong uri ng scam? Meron po ba mga ganun? Yes po, yung sa forced criminality natin o yung mga target na mga peking alok na trabaho at nauwi sa illegal na trabaho doon, syempre po yung mga kababayan natin na gustong magbigay na magandang buhay sa kanilang pamilya. Pero dahil nga po nitong forced criminality na concern natin sa Pilipinas, nagbago na po yung mukha ng mga biktima ng human trafficking. Kung noon po, ang mukha ng biktima ng human trafficking ay low-skilled o mga low-skilled natin na mga kababayan. But for this kind of human trafficking, tinatarget po yung mga fresh grad, mga kabataan, at even professionals na naghahanap ng trabaho abroad. Dahil nga po, lumalawak nga po ang BPO industry dito sa Pilipinas. Nandyan din po yung kagustuhan nila na mas malaki yung sahod. Akala po nila may legit na BPO industry din o business process outsourcing na industry outside of the Philippines. So dahil meron din po tayong ilang mga OFW na nag-cross country o from outside of the Philippines, doon sila naalok ng trabaho. Then sila po ay from their second country o saan sila legal lang tatrabaho, saka po sila magko-cross country papunta dito sa mga bansa kung saan naroon yung mga scam hub. Dahil nga po sobrang bilis ng proseso, online lang yung interview, yung typing test, at lahat ng mga kailangan nila para makalipat o makaalis ay ibibigay agad sa kanila at wala silang kailangang bayaran. So nabubulag po yung ating mga kababayan para po sila po ay mabiktima ng ganitong uri o forced criminality. Attorney, paano po kaya ito, paano sila nire-recruit ng mga sindikato ng Yan ma'am. Ganun. Yan ma'am, so talagang kitang-kita natin kanina during the discussion, may red flag po talaga itong forced criminality dahil po sa online, nandun po yung pag-aalok ng trabaho. So it's dun sa sa access sa kanilang gadgets o mobile phones and even sa kanilang mga computer. At ang mga kababayan po natin sa sobrang kagustuhan na mabilis yung proseso, doon sila nagsasearch ng mga social media. And some naman po ay being targeted by the ads of this social media, at sila po ay through algorithm ay nakokontak ng mga scammer. So basically po ang start po talaga ng pang-aalok ng trabaho ay through their social media. Meron din po nakatanggap ng random na text. Meron din pong naka-receive ng random na email regarding dito sa alok na trabaho. Pero most of the reports that we have received started from the social media, then transferred sila sa messaging app sa Telegram. At meron naman po ngayon, dahil nga po we are actively partnering with Meta and also TikTok, na take down na po yung mga accounts or pages na may peking job advertisement. Nalilipat na po itong mga kababayan natin na paghahanap ng trabaho sa Telegram. It's unfortunate that some of our kababayans po ay doon naghahanap ng trabaho, at unfortunately ang sinesearch pa po ng mga kababayan natin ay mga pogo job hiring. So hindi ko naman po maisantabi na some of the employees
din po ng ating mga pogo dito sa Pilipinas dati ay sila din po yung target o nagiging biktima kasi naghahanap din po sila ng similar na trabaho. Dahil po naban na nga po sa Pilipinas, naghanap sila ng similar na trabaho sa ibang bansa. So sila po yung naghahanap actively sa Pogo Job Hiring, itatype nila sa Telegram at doon na po nagsisimula. And also aided by algorithm, yan po. So kaya po kailangan nating paalalahanan ang publiko na hindi po sa social media ang tamang paraan para maghanap ng trabaho, lalo na po kung ito'y trabaho sa ibang bansa. Totoo po, attorney. Ngayon, hindi na lang po pala ginagamit ang mga social media para po sa mga leisure time, ano? Oo. Pati na rin po pala sa mga bata. Attorney, tanong ko lang din po, ano nga po ba yung mga dapat tandaan or dapat obserbahan ng mga red flags para makaiwas ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng recruitment ng forced criminality abroad? Yes po, dahil nga po ang source ng mga scam o mga peking trabahong ito ay online. So beware po, red flag na po agad kapag yung pong job offer o job advertisement ay sa online nakikita at hindi po ito posted ng any licensed recruitment agency ng Department of Migrant Workers at hindi din po ito approved job order at yun po, take note, yung pong listahan ng mga nabanggit ko ay tangi sa DMW website. Wala po kami any accredited na job portal, wala po kami accredited na any social media to do the posting po nito, kundi po yung ating mga licensed recruitment agencies po natin. So, yan po, beware din po yung talagang red flag po natin na too good to be true ng mga alok ng trabaho. Pag nakakita agad ng alok na 50,000, 80,000, 100,000 pesos na trabaho for call center agents o customer service representatives o yung sa simple nakalagay lang CSR dahil malaki yung alok na trabaho. Kahit hindi nila alam kung ano yung CSR dahil malaki yung offer, walang babayaran, all expense paid, bayad yung flight, walang aalalahanin kasi lahat ng process, interview, typing test, ipapadala mo agad yung kopya ng passport at ang kapalit noon ay kopya ng inyong flight details. It's too good to be true. Kung ito po ay too good to be true, illegal po yun. At yan po, yung pong job offer, yan sinabi ko nga, CSR, sasabihin noong no recruiter, ang trabaho mo lang dyan ay kumausap o makipag-communicate sa client. Walang other explanation, hindi pagaya ng posting ng mga licensed recruitment agencies namin, pinapaliwanag po kung ano yung scope ng trabaho. So kapag ganyan po, walang malinaw na kontrata o job order o job offer, at too good to be true ng mga benepisyo, mayroon pang bonus, commission, mayroon pang performance na kapag complete attendance, yan. Mayroon din mga iba-ibang activities na kasama sa mga benepisyong ito. Yan lahat po ay red flag. At ang pinakamalaking red flag po dyan, kapag sinabi na hindi dadaan sa DMW ang pagproseso para makapagtrabaho abroad, po yung major red flag. And paalala lang natin po, ang tanging paraan lang po para makalusot kayo sa immigration kung kayo ay legal na magtatrabaho abroad is kung meron po kayo mga legal na dokumento, may kontrata, may overseas employment certificate, working visa, at hindi po kayo idadaan sa ibang mga areas like yung backdoor po natin o yung irregular migration corridor natin. So, paalala lang po. Tsaka, attorney, na-mention niyo po kanina na yung mga OPC natin na one-time use lang. Ito na po ba na ginamit po din? Pangatlong polis yung OPC nila para makaalis ng bansa. Yung mga forced criminality natin. Yan po. Actually po, yung pong digitalization process na ginagawa o efforts ng Department of Migrant Workers, nasasamahan din po yan ng mga illegal na activities kasi nga po yung iba, kinukuha yung access ng e-registration account, nauwi sa identity theft. Kaya po paalala po namin sa mga kababayan natin, lalo yung mga OFWs natin, please po seek assistance from the DMW offices
para po sa inyong mga account kung mayroon po kayong problema sa pag-generate ng inyong overseas employment certificate. At in case po na, yun nga po, nabanggit ko, may mga regional offices kami, kung diretso po kayo nakauwi sa inyong mga lalawigan o probinsya, please visit yung nearest na DMW office para po sa inyong OEC. Pero take note po, you can generate, if you will be returning to your same employer and same job site, you can generate it online sa inyong e-registration account. And yun nga po, nabanggit ko, every time na uuwi at babalik sa employer at job site, kailangan nyo pong mag-generate ng OEC. And it is being verified din po ng Immigration Office because we share the same database, kagaya din po ng CFO. We share the same database with the Bureau of Immigration to check kung kayo po ay legal na aalis ng Pilipinas para bumalik sa ibang bansa para magtrabaho po doon. At saka, tama po ba, attorney, yung mga ganitong OEC ay sa ahensya na lang po nakukuha sa DMW? Yes po, opo. DMW issued po ito. Kung nakita nyo po kanina sa screen, that's the look po ng overseas employment certificate po kapag na-generate po natin from the e-registration account o kaya naman po kung kayo po ay pupunta sa DMW. And now po, electronic na po ito. There's no need po na hindi po requirement na i-print out ito. Pwede pong ipakita yung electronic copy sa airlines at saka sa immigration officer para po ma-verify po. Yan po. Para ma-verify po yung e-registration, yung pong number ng OEC at manote po na kayo po ay legal na alis ng Pilipinas para magtrabaho abroad. Ayun. Ito po, attorney, huling katanungan na lang po. Saan po maaaring mag-report o humingi ng tulong yung mga kababayan po natin na nabibiktima or yung mga may kakilala na biktima ng forced criminality assault? Yes po. So, paalala po namin, lagi namin gusto yung prevention is better than cure. Nakakatuwa naman po na yung marami po sa mga kababayan natin dahil po nalaman nila yung pong umiiral na problema natin ng mga nagiging scammer sa ibang bansa, agad silang nagre-report bilang mga concerned citizen sa Department of Migrant Workers. So, maaari po mag-PM sa aming Facebook page. So, pwede nyo pong i-type sa DMW, sa inyo pong Facebook account, yung DMW Air Tip, para po ma-message kami doon kung meron po kayong mga reports. Maaari din po kayo mag-email sa amin sa connect@dmw.gov.ph o kaya sa amin sa AirTip. You have airtipinfo@dmw.gov.ph. Maaari din pong tumawag. Meron din pong hotline kami sa Department of Migrant Workers. It's 1348. O kaya naman po kung kayo po outside of Manila, you can call us 021348 o 632-1348 sa inyong mga mobile phones. Kung naman po ang ating po mga kababayan na magre-report ay sila pong mga biktima mismo ng forced criminality at kasalukuyan po silang nasa bansang kung saan sila na biktima, maaari pong dumulog o mag-message agad sa mga Facebook account o kaya po tumawag sa hotline kung saan po nasasakupan ito ng isang migrant workers office o yung MWOs po natin o kaya naman po ay agad humingi ng tulong sa mga embahada, Philippine embassies natin o kaya mga konsulado o consulate general po natin para po agad-agad matugunan yung request for assistance at agad po ay ikakasa na po lahat ng maaari pong assistance in coordination with the local authorities po sa bansa kinaroroonan para ma-recover po kayo, mabigyan agad ng assistance, legal assistance at mga financial assistance para din po may uwi kayo, may i-repatriate po kayo dito sa Pilipinas. At yan po, maaari din po kayong tumawag sa hotline 1343 ng Interagency Council Against Trafficking. So it's toll-free po. Maaari din po tawagan ito kahit nasa ibang bansa. Ito pong hotline natin 1343 na bukas din po 24/7 kagaya po ng hotline ng DMW. Ayun, there you have it mga ka-1340. Maraming salamat po, Attorney Tina, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman
Sana po ay talagang nakatulong ito sa ating mga kababayan na nagbabalak, oo, na umalis ng bansa at magtrabaho sa ibang bansa. Very relevant po, attorney, itong usapin ngayon kasi marami nga po talaga tayo na nabibiktima ng worst Yes, ma'am. criminality sa ibang bansa. Ayun, sa ating mga manonood, naway magsilbing mabala at gabay ang ating talakayan upang maprotektahan natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay laban sa mapanlilang na pangako sa ibang bansa. Yun. Huwag kayong mag-alala dahil makakasama pa po natin si Atty. Tina upang sagutin ang inyong mga katanungan sa susunod na bahagi ng ating programa. Yun. So, ngayon po, babatiin ko po muna ang ating mga manonood na ayun, nakatutok po sa atin live na live. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sana po kayo po ay mga gising na, mga gising pa. Oo. Thank God it's Friday. So, ayun. Maraming salamat po sa mga viewers natin from Ilocos Region. Ayun, may mga nagpapa-shoutout. Hello po, watching from La Union. Ayun. Thank you so much po for tuning in. Oo. Hindi rin po magpapahuli ang ating po mga viewers from Calabarzon. Kasama rin po natin ang mga taga Cavite State University, mga VAUSI desk ng Dasmariñas, Cavite. Oo. Good morning daw po from Jubilin Francisco. And good morning daw po, Ma'am Tina, sabi ni Sir J. Alarcon. Oo. Good morning for those watching from Negros Occidental. Oo. Siyempre din po, hindi rin po magpapahuli ang ating mga viewers sa Mindanao, particular na po sa Davao City, Cagayan de Oro at Misamis Oriental. Siyempre din po, meron po tayong mga kasama from the NCR, mga Quezon City, Pasay, Manila, Navotas, and Las Piñas. Of course, special po na pagbati para po sa mga kababayan natin na nanonood mula sa ibang bansa, sa Canberra, Australia, Canada. Ayun. Muli, maraming salamat po. Oo. Sana po, marami po kayong natutunan dito sa webinar natin. Sa mga gusto po or nagustuhan po yung ating talakayan, please give us a thumbs up. Oo. And kindly like na rin po ang ating Facebook Live webinar at YouTube Live. Ganun na rin po ang ating official Facebook page ng CFO at 1343 Action Line. Facebook pages and the 1343 Live YouTube page. Oo. Maraming salamat po in advance at wag po ninyong kakalimutan i-share po ang ating live ngayon para mas marami pa po ang mapaabutan ng discussion natin kanina. Kasi nga, sabi nga po natin, marami pong nabibiktima dito. So, mas maganda na rin po kung sila ay alam na nila kung ano nga ba ang gantong modus ngayon para hindi na po sila mahulog sa mga gantong scam. At para po maipalaganap natin advokasya at mas maraming makaalam. Huwag din po natin kakalimutan gamitin ang ating hashtag na hashtag HHL2025 Scam na Trabaho, hashtag Break All Chains, hashtag Human Hindi Laruan, at hashtag 1343 Action Line Against Human Trafficking. Oo, so kung magpo-post po kayo, i-share nyo po, please do use the hashtag para po ayun, mas makita po natin. Yun. Alright. So, narito naman po ang ating 1343 Action Line Against Human Trafficking. Ang ating pong 1343 Action Line Against Human Trafficking ay sa agapay po natin 24/7 sa pag-report ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa human trafficking. Ang hotline po natin ay maaari pong tawagan. Oo, kung kayo po ay nakakita ng mga kahina-hinalang mga aktibidades o gawain sa inyong lugar o maging kahit sa internet. Alam naman po natin na yung iba ay sa internet na. Maaari po itong maabot sa pamamagitan ng pagtawag dahil lang po kayo 1343 o kaya naman po maaari kayong mag-report sa aming website www.1343actionline.ph or pwede rin po kayong mag-send po ng message dito po sa ating Facebook page sa 1343 Action Line. Tandaan po natin, ang human trafficking ay laban nating lahat. 1343, I can help you. We can help you against human trafficking. Ayun. So, ayun. Tawagin po man natin muli si Atty. Tina para po sa ating Q&A portion. Oo, kasi alam ko po na marami sa inyo dyan ang
nag-send ng kanilang message. Oo, nung sila ay nag-register. Oo. Attorney, ito nga po, meron pong mga viewers tayo na nag-send po ng kanilang mga message. Nag-send po ng message si Georgine Fernandez, from Davao City. Tanong po ni Sir Georgine ay papaano natin matutukoy kung ang isang tao ay biktima ng forced criminality at hindi kusang loob na sangkot sa isang krimen? Yes po. So, yan, sobrang ganda ng tanong ni Sir kasi nabanggit nga natin kanina yung key indicators natin ng ating forced criminality kung saan po yung ating mga kababayan na biktima ng forced criminality ay nasasangkot po sa maling pangako o peking pangako. So dahil po yung pag-engganyo sa kanila pagdating sa bansang kinaroroonan nila sa ibang bansa, nandyan na po yung issue na po ng illegal recruitment. So hindi legal yung pagkaka-recruit sa kanila, hindi tama yung paraan. Nandyan din po yung confiscation ng kanilang travel documents. So pagdating agad doon sa scam hub o kaya sa kumpanya na pagtatrabahuhan nila, pag pipilitin sila na pumirma ng isang employment contract na ikakahon sila sa isang taon o 2 taon at doon ay nakalagay na kapag nag-terminate sila ng trabaho may kasamang bond po 'yun. So parang yung katumbas ng bond ay yung pong lahat ng ginastos ng human trafficker at recruiter niya mula Pilipinas hanggang makarating doon sa scam hub. At dahil dyan, kasabay nung pagpapapirma ng kontrata, sa pilitang pagpapirma dahil pag hindi pumirma ay may militar na katabi, may pananakot o kaya sasaktan siya pag hindi pumirma. So matatakot yan. Tapos i-confiscate din po yung kanyang passport. So dahil confiscated yung passport, wala siyang kalayaan, wala siyang right to move, yung basic right niya para umalis doon sa sitwasyon na kinaroroonan niya. Meron din banta na kapag hindi nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho ay nandyan po yung pananakit gaya ng pambubugbog sa ating mga kababayan. Narayan din po yung sapilitang pagpapatakbo sa kanila ng 10 laps sa loob ng buong scam hub. Nandyan po yung pangmuryente, pagdadakwok mula first floor hanggang 31st floor o kaya mas mataas pa na building hanggang makababa sila. Nandyan din yung pagkakakulong. Yung meron din po na kung nabasa nyo po at narinig po yung ilan sa nangyari sa mga kababayan natin, meron po tayong mga kaso din po na nagagahasa ng mga kababayan natin dahil nga po napipilitan sila magstay doon sa lugar na yon at napipilitan silang gawin yung mga trabaho na hindi naman nila gusto at kung agad-agad nalaman nila na yun yung trabaho nila ay hindi naman po sila tutuloy sa pag-alis ng Pilipinas para makarating doon sa bansang iyon. So kung ito po ay mga dinanas ng ating mga kababayan na lalo po sa kabila ng pag-stay o pagtigil nila sa ibang bansa, ito po yung masaklap o yung madilim na kwento sa likod nito ay sila po ay biktima ng forced criminality. At wala po tayong binabanggit na willing victim pagdating po sa trafficking in persons kasi naman po wala naman po tayong kababayan o wala sino mang Pilipino ang nagnanais na pagdating mo sa ibang bansa o pagdating mo sa isang lugar, ikaw ay masasubject sa anumang form na exploitation o pamimilit na gawin ang isang bagay na hindi mo kagustuhan. Kasi may mga terms tayo na lumalabas ito nga, yung willing. Yes po, opo. Wala akong ganun kasi of course, attorney, di ba, sino ba naman ang talagang willing na really to go through that? So, mention mo nga po yung iba na pinuputyente. Ito po, attorney, meron din po tayong tanong from Eastern Summer na sila po ni Contado Kimberly. What is the main reason why there are still people victimized by this? Yan po. So siguro po isama na po natin yung ilan sa mga vulnerabilities ng ating mga kababayan
nandyan po yung lack of knowledge o lack of awareness. Siguro po sa pag-scroll nila sa social media, hindi po nila nababalitaan yung mga news updates natin o mga awareness campaign laban sa mga ganitong sitwasyon. So, dahil nabubulag sila agad sa kung anong nakita nila sa social media, nandyan din po yung desperation nila sa paghahanap ng mas magandang trabaho, mas mataas na sweldo. At ito po ang isa sa mga lumalabas din na vulnerability, yung pong adventurism, yung pong kagustuhan na mag-risk ng ating mga kababayang Pilipino para lang po makaalis ng Pilipinas at magtrabaho doon. So, itong ilan sa mga vulnerabilities pong ito, gaya nga po ng pagiging matatag ng mga Pilipino, bahala na. Parang, ito na yun, wala na akong ibang choice, wala akong makitang trabaho dito sa Pilipinas, kaya lilipad ako sa ibang bansa, o kaya naman, ay, mas malaki yung offer nilang na sahod. Tapos ito lang yung gagawin ko, tapos wala pa akong babayaran papunta sa ibang bansa. Because they are blinded by those fake promises. Sila po ay nabibiktima ng mga human trafficker o kaya itong mga illegal recruiter at mga online scammer. Kaya po yan, paalala po sa mga kababayan po natin, wag po tayo magpadala sa bugso ng damdamin, sa pagkakita agad ng peking trabaho, agad-agad tayong mag-go doon sa proseso na gusto sa social media. It's better to ask, to verify, to report it to DMW or to IACAT para po mabigyan kayo ng babala o kaya ng payo para hindi mabiktima ng forced criminality. Tama. Huwag po kayong mag-aantubili na mag-report po kung kayo ay may mga nalalaman o nakita ng mga certain klaseng scam. Ito po, attorney, meron din po tayong tanong galing po kay Valdez Aaron from Ilocos Norte. Ang tanong niya po, who are the majority victims of this scam? Yes po. So, yan. Karamihan po ng nabibiktima talaga nito ay yung pong mga actively looking for jobs. So, iba-iba po yung mukha ngayon. So, meron tayo na low-skilled, meron din tayong professionals na actively looking for jobs abroad. Meron din po tayong mga OFW na gusto na pumunta sa mga bansa na mas malaking sahod o kaya English-speaking na mga country. So, they are actively looking for jobs po. Kaso yun nga lang po, yung platform na pinag-ahanapan nila ay mali. Doon po sa mga social media sila. So, yung dating Google, kung saan nagsusearch na dapat DMW website yung type nila doon, napupunta sila sa social media at nagtatype doon ng available jobs abroad for Filipinos. So, dahil nag-type sila doon sa social media, dyan na po papasok yung algorithm. So, lahat na po ng available na jobs na tina-target OFWs o mga Filipinos ay nabibiktima na po sila. So, hindi po natin masasabi kung ito po ay targeting dahil po iba-iba na po yung age range din ng mga biktima ng forced criminality. Mayroong fresh grad, meron din pong professionals, even mga may Latin honors pa po, and even mga OFWs natin. Kahit nakadaan na sila sa legal na proseso, nabibiktima pa rin po ng forced criminality because they are blinded by the too good to be true na promises and very fast na process po para po sila po ay makapagtrabaho o makalipat dito sa mga inaalok na peking trabaho at nauuwi sila bilang biktima ng mga forced criminality. So, ayun, reminder, mga ka-134 don't fall into the trap, Oo. Attorney, meron din po tayong question from Muntinlupa na sinend po ni Mary Abigail. Tanong niya po, to what extent can individuals who are coerced into committing crimes be held legally and morally responsible for their actions? Yes, ma'am. So, nabanggit ko nga po, may mga senaryo tayo. So, meron naman po tayong international law
international standards din po patungkol sa human trafficking, and also under our Philippine law. So individuals or lalo po if Filipinos are forced or coerced, sila po ay pinilit o tinakot na gawin ang mga bagay na hindi niya kagustuhan, particularly in the commission of crimes. Ito po, sila po ay dapat ma-identify as trafficking victims. And once you are identified as a trafficking victim, you should be treated primarily as victims, hindi po criminals. So, yan po ang kaya po yung ating gobyerno, ating pamahalaan ay nakikipag-ugnayan sa mga bansa kung saan po nare-recover natin ang ating mga kababayan na biktima ng forced criminality because they can be evaluated or assessed first as violators ng kanilang immigration law o kaya nga po ng cybercrime law nila doon. That's why we are actively coordinating with the host countries na sila po ay ma-determine o ma-identify as human trafficking victims dahil po sa mata ng batas sa international standard and Philippine law, once you're a trafficking victim, you'll always be a victim po. So we are advocating po sa non-punishment o non-criminalization ng mga trafficking victim. Meron din po tayong isa pang tanong, attorney, galing kay Chad Christopher Hizon ng Pampanga. Ano po ang mga umiiral na datos at kasalukuyang mga scheme ng forced criminality na naitala sa Pilipinas at particular na nakaka-apekto sa atin? So, yun po, we are actually po sa Department of Migrant Workers and also in collaboration with other IACAT member agencies, we are monitoring po reports. Particularly, sabi ko nga po, we have received actually po a report nga po na since ano pa po ito, late 2022, nung pumutok po yung issue ng mga kababayan natin na biktima bilang scammer sa ibang bansa, we have already tracked and monitored ito po, nasa 1,434 na po yung reported victims sa Department of Migrant Workers. And part of the 1,434 po ay may 1,356 na repatriated or safely returned to the Philippines and provided with legal assistance, financial assistance, psychosocial assistance, and other support programs, hindi lang po ng Department of Migrant Workers, kundi po ng other government agencies ng IACAT, pati po ng kasama din po ang assistance from the DSWD. So, ito po, yung pong nabanggit kong datos, ay yun lang pong mga kababayan natin na recover o repatriated from the Mekong region, particularly sa Cambodia, Laos, and Myanmar. And we also received reports of some Filipinos po, hundreds of Filipinos, around 104 na po, na biktima po ng forced criminality or ito po, forced labor. They're forced to work as prostitutes o sex workers po sa Malaysia. They're forced to work po sa mga KTV, mga bar, mga lounges po doon. And we are actually receiving reports and concerns po sa lumilipat na po scam hubs natin na napupunta na po sa parts of Africa and also Pakistan, and we have already provided assistance to Filipinos reported as victims there. Meron din po tayong mga kababayan na safely rescued po sa backdoor exits po natin. We have actually worked with other IACAT member agencies to rescue. Yung as of this year pa lang po sa Zamboanga, we have already rescued 80. So, ito po ay mula sa report po ng ating regional office sa Zamboanga and also from Palawan. Kita naman po natin yung recent updates and news
releases about the rescue operation. Sa Palawan po, we have actually rescued 24 po, and the recent collaboration of the DMW with PAOK is to actually not only rescue but to arrest po yung human traffickers, yung 4 na human traffickers involved. Sindikato po talaga ito. So, yan po yung ilan sa mga sa mga datos na meron pong monitoring ang Department of Migrant Workers, and based on the reports and during our statement taking po, most of them were victimized through the use of social media and messaging apps, particularly sa Telegram. At doon na po sila na-recruit at hanggang sila ay makarating sa ibang bansa. And unfortunately, batay sa kanilang mga salaysay, mga Pilipino yung nakakausap nila. And some of these Filipinos were their recruiters po, nagtatrabaho bilang HR din po doon sa mga scam hub kung nasaan sila. So, paalala din po, yan, wag basta-basta maniniwala, hindi dahil kababayan yung nakakausap sa social media, pinapangakuan kayo ng sobrang gagandang mga benepisyo. Beware po, maaari po kayong humantong sa kagaya po ng mga nabanggit kong kwento na puwersa na magtrabaho bilang scammer, at yun po, nauwi sa mga inhumane na working conditions, walang pahinga, walang day off, walang sahod, at yun po, ang nangyayari pa, nabubugbog pa sila doon o tinatakot ng mga sindikato na nandoon sa ibang bansa. Ayun. Attorney, tanong ko lang din po, kasi na-mention ko po kanina yung iba po ay mga kapwa Pilipino lang din po ang mga nililitis na nila. Attorney, meron na po ba nangyari na yung mga na-victim o ng itong first coming ay sila din po ay mga nililitis? Or ganun po ba yung nangyari sa mga? Ito po, may mga through investigation po ng IAC at member agencies, dun po sa senaryo na may nambibiktima o nanghihikayat ng mga kababayan nila. So they are according to investigation, hindi naman po sila nagtrabaho bilang scammer doon, hindi sila napuwersa. So they are tagged as illegal recruiters at human traffickers nitong mga kababayan natin. So after their repatriation, dumaan po sa matinding investigation, and some of the repatriation activities po na identified, nakasama ng mga ilang biktima yung kanilang illegal recruiter at human trafficker, and through investigation na po prosecute po itong mga kababayan nila na nang biktima sa kanila. So yan po yung ilan sa mga government efforts, hindi lang po sa info campaign but active prosecution, access to justice to victims of human trafficking. We have a question here from Maureen La Cruz. Ito, nangingi po siya updates on current plans and patterns, government efforts for prevention and access to remedies for victims. So yan po, aside from actively monitoring and coordination, formal and informal coordination with IAC at member agencies, particularly the Department of Foreign Affairs, sila po yung head po ng Philippine delegation when it comes to one country team approach po sa ibang bansa. Upon receipt po ng information regarding reports of trafficking persons victims sa ibang bansa, ikinakasa na po agad yung lahat ng government efforts in providing legal assistance, financial assistance. Nasa ibang bansa pa po hanggang makarating sa Pilipinas, sasalubungin na po to process their documents po. At pagdating dito, bibigyan sila ng financial assistance, livelihood program, reintegration assistance, psychosocial. Nandiyan po yung pagtulong sa kanila
along with the DSWD in providing them psychosocial assistance para po sila po ay makarecover from their traumatic experience. So, yan po yung one country team approach and whole of government and whole of society approach natin against trafficking. Kahit nga po yung umiiral na mga modus po natin is yan, naalok ng trabaho bilang CSR sa ibang bansa, bilang restaurant crew. Yung pong sa CSR, nagiging scammer. Yung mga inaalok ng trabaho bilang restaurant crew, nauwi bilang sex worker. So, yun po yung ilan sa mga nagiging modus po na pinapairal po sa social media at sa kasamaang palad po ay napipilitan po yung mga kababayan natin na trabahuhin itong mga binanggit sa kanila na human trafficker, kapalit po ng kanilang kaligtasan and also yung kapalit din po na hindi sila makaranas ng karahasan o kaya po ay further exploitation o abuse, worst case scenario, sexual abuse from their human traffickers or illegal recruiters. Yan. Attorney, question lang din po, has there been the case na parang yung mga nakauwi po dito na po sa bansa is talagang bumabalik po doon? May po bang gano'n? Kasi alam naman po talagang nakakabulag po, nakakasinaw ang offer na trabaho sa ibang bansa. Meron na po bang mga gano'n? Yes, ma'am. It's unfortunate po that we have already received and we are monitoring reports po ng revictimization. So, meron po tayong mga na-repatriate o napauwi na Pilipinas. Pagaman po, alam nila na sila po ay nagtrabaho bilang scammer doon. May mga bansa po kasi na hindi sila nakaranas ng pananakit. So, nag-try po ulit sila to go to another country having the same fake promise. At ito naman po sa kasamaang palad po from their experience kaya po sila nagtangka o kaya po hindi lang po nagtangka talagang sila na yung pong kanilang alok sa kanila sa second o third time na naaalis ang Pilipinas is nagbabaka sakali sila na same nung dinanas nila na wala namang exploitation o hindi naman po walang penalties. Walang penalties sila during the time na sila po ay nagtrabaho. Nagbaka sakali na yun din po yung mararanasan nila doon sa bansa kung bakit sila nag-go ulit doon sa alok na maging CSR pero scammer sa kanilang second o kaya yon sa multiple efforts nila na mabigyan nga po ng magandang kinabukasan yung kanilang pamilya, sinusugal po nila yung chance na hindi naman sila makaranas ng pananakit doon sa tinatry nila na pangalawa o ibang pagkakataon. At yun nga po, tumuloy sila doon and for the cases that we have received doon sa second na try ng mga na-repatriate na po na mga victims ng forced criminality po natin, doon sa second try nila, doon sila nakaranas ng pananakit, pang-aabuso, at yun nga po yung iba na nag-try pa, from nung una sila po ay through airports nag-declare na bilang turista pero sa second try nila sila po ay nag-backdoor at sa pangalawang try nila na nag-backdoor sila because of strict policies ng Malaysia immigration laws nila. Sa halip na makarating sila sa bansa na target nila, they were detained sa Malaysia for violation of immigration laws kasi peke yung stamp na nilagay sa kanilang passport and they were detained because of that. So, yan po yung paalala po namin. Kung meron po tayong mga kababayan na nakaranas na po ng ganitong forced criminality, bagaman hindi nyo po naranasan yung pananakit, it will be the same exploitation sa inyo
or magiging worse pa po yung scenario dahil baka sa pangalawa o pangatlong try nyo po na pag-alis ng Pilipinas ng hindi legal at gagamit po kayo ng backdoor exit, mas masakla pa po yung kwento o yung karanasan na inyo pong pagdadaanan. Paano yung attorney, if ever po, ayun nga, na sila, nakaranas pa ang second employer nila sa, yun nga, victimization. Paano hindi po ba sila ng tulong para ma-repatriate ulit? May magagawa pa rin po ba? Yes, ma'am, kasi the primary mandate po ng lahat ng government agencies, particularly lalo nga po ito sa trafficking in persons na concern po. Primary goal po ng gobyerno ng Pilipinas ang mapauwi ng ligtas ang isang Pilipino. So kahit po sila po ay re-victimized o sila po ay pangalawang beses na nag-request ng assistance para sa pagpapauwi sa Pilipinas, ang bansa pong Pilipinas, ang Philippine government po natin ay gagawin po ang lahat ng effort para po mapauwi ng ligtas ang mga kababayan natin biktima ng trafficking in persons. Ito po, attorney, last question po natin from Remedios Alcazar ng Pasay City. Ano niya po is, which government agencies can concerned individuals approach and report this kind of activities? Yes po. So, yun ma'am, kung ang dahilan po na pag-alis sa ibang bansa ay para po kumita or magtrabaho doon, ang tahanan po ng OFW po is the Department of Migrant Workers. So, maaari po agad humingi ng tulong sa Department of Migrant Workers o kung nasa ibang bansa po through the Migrant Workers Office. And if wala pong presence po ang Migrant Workers Office doon, maaari pong dumulog agad sa Philippine embassies or consulates po natin sa ibang bansa para humingi agad ng assistance o ng tulong. Maaari din pong mag-contact sa hotline ng DMW sa 1348 for repatriation request, or maaari din po sa IACAT hotline, action line 1343. So yan po yung mga maaari pong hingan ng tulong ng mga government agencies kapag po meron po kayong alam o kaya po information o kayo po mismo ang biktima ng trafficking in persons, lalo na ng forced criminality, maaari po kayong dumulog agad sa mga nabanggit ko pong ahensya. Alright, there you have it, mga ka-1343. Ayun, thank you so much po, Atty. Tina, sa pagbabahagi niyo po ng inyong naman pong kaalaman. Atty. Tina, do you have any final message po sa ating mga viewers na nanonood po? So yan ma'am, muli po pinapaalalahanan ko po yung mga kababayan natin, yung mga kapwa ko Pilipino na nagnanais po na magandang kinabukasan. At ang desisyon is magkaroon po ng pagkakataon na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng trabaho sa ibang bansa. Please po, maging matalino, huwag magpaloko. So kung meron po tayong nakitang alok na trabaho online at too good to be true po ito, please disregard. Huwag po itong pansinin. Please lang po kung nakita nyo po ito, maaari nyo pong i-report ito sa Department of Migrant Workers. Maaari din po kayo mag-verify sa amin. Kami po ay tumatanggap ng anumang tanong o report, lalo na po sa Facebook page po namin sa DMW AirTip. So, maaari nyo po kaming i-message, mag-PM po kayo sa aming Facebook page para po mag-report, sumangguni. Mas maganda nga po na magsangguni po kayo, magtanong, unlimited questions under the sun pagdating po sa alok na trabaho sa ibang bansa. Please lang po, it's better to verify it first with the DMW rather than mahantong tayo sa sitwasyon na hindi natin pare-parehas na kagustuhan. So, maaari po tayong mag-report din po sa IACAT hotline 1343 for any activities in relation to trafficking in person. So, muli po, sama-sama po natin protektahan ang ating mga kababayang Pilipino at tiyakin po na ligtas po
ang paglalakbay po kapag po ang naging desisyon ng ating kababayang Pilipino is magtrabaho sa ibang bansa ng ligtas at tapat. So please po, please be reminded, please report and verify first to the Department of Migrant Workers to provide po lahat ng assistance, counseling na kailangan nyo kapag po nagdesisyon kayo magtrabaho sa ibang bansa. Yun lang po. Ayun. Salamat po, attorney, sa inyong mensahe. Ayun, paalala na lang din po, mas maganda na po na i-verify ninyo yung mga job offers. Oo, yung mga too good contributor na yan, check nyo muna sa, sa DMW. Ayun. Para naman po sa ating mga manunood, napakaganda po ng inyong mga ipinadala na mga katanungan. Tunay nga po na mababatid ang kagustuhan ng bawat isa na maging mulat sa usaping ito. Oo. At huwag po tayong papabiktima dito. Oo. At ngayong papalapit na po ang pagtatapos ng ating programa, paalala ko lang din po ulit sa mga dumalo ngayong ng webinar natin ngayong umaga, you can get your e-certificate after you answer the webinar feedback form that you can see there sa inyo pong mga screens. Ayun, sa screen po natin yung Facebook link. Huwag po natin kalimutan na sagutan po yung feedback form para sa inyong mga certificate of participation na matatanggap nyo po via email. Facebook link po natin, feedback link po natin ay bukas hanggang September 22, 2025. Maaari lamang po magsagot nito ang mga bago ang nagsabing petsa upang matanggap ninyo ang inyong mga certificate. So, ayun, pwede pa rin po kayong mag-send hanggang September 2022. Huwag nga lang lalagpas na doon kasi wala na ho kayong makukuha ang certificate niyan. Ayun, pakisigurado na lang din po na correct ang email address at contact number na ibibigay sa online feedback form. And for now, magtungo na po tayo sa paggawad ng Certificate of Appreciation para po sa ating butuhing panahuihin si Attorney Tina. Ayun. So, to present the certificate, please allow me to read the citation. So, Certificate of Appreciation is proudly given to Attorney Cristina Marie Andal Escocia for her invaluable services rendered as subject matter expert during the 22nd Human Hindi Laruan webinar series, Scam na Trabaho Dulot ay Perwisyo Part 2, held on September 19, 2025 via Facebook and YouTube Live, signed by Secretary Dante Frances M. Ang the second chairperson. Thank you so much po, Attorney. Oo. Maraming salamat po. Marami po kaming natutunan and thank you po ulit sa pagpapaunlak sa aming programa. Salamat po. Thank you so much po. And again po, to everyone po, we are open po yung aming Facebook page, DMW Airtip, for all your concerns and questions regarding your decision para magtrabaho sa ibang bansa. Ayun. Maraming salamat po ulit, Attorney, sa ating naging panauhin. And of course, I would like also to give thanks para po sa mga nanood, sa mga virtual audience natin. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga opinion at mga katanungan sa ating naganap na webinar series. Ayun, dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, huwag pong kakalimutan magsagot ng online feedback form upang matanggap po ninyo ang inyong mga certificates. Magtungo lamang po kayo sa Facebook link na nakikita nyo, feedback link na nakikita nyo po sa inyong mga screens. Ayun. Para po sa mga nais pang maipalalim ang kanilang mga kaalaman tungkol sa batas na magiging proteksyon laban sa human trafficking at ibang uri ng pang-aabuso, maaari po ninyong i-download at basahin ang aming primer on Republic Act 92008 o ating Anti-Trafficking in Persons Act of 2023. Ayun, screenshot nyo na lang din po na kayo po ay dumalo at nanood po ng ating webinar. Ayun. Okay po. And para naman po sa mga interesado sa mga ating nakaraang webinar topics, maaari po ninyo itong balikan at panoorin muli sa aming official 1343 Action Line Facebook page, pati na rin po sa aming 1343 Live YouTube page
Huwag din po ninyong kalimutan na i-like, i-follow at subscribe ang ating official CFO at 1343 Action Line Facebook page at 1343 live YouTube page. Ayun. Sige po. Muli, ako po si Shane, kasama ang aking mga kasamahan sa Commission on Filipinos Overseas at 1343 Action Line. And of course, sa pamumuno po ng aming chairperson, Secretary Dante Clink Francis Ang II, ay nag-iwan po ng paalala na laban sa human trafficking ay laban nating lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.